Sa simple pagtulong mo, mayroong buhay na naisasalba, mayroong pamilyang umaangat. The Senate is now constituted. At ito ang mismong Chinese Coast Guard. Napakinggan ni PBBM. 6 na milyong balotang gagamitin sa A to Z. Kumpleto tayo. Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Lunes, October 20, 2025. Ako si Barbie Mulak at ito ang balitang A to Z. Positive po siya sa use ng methamphetamine po. UV Express driver na nang-araro ng mga sasakyan sa QC, nagpositibo sa droga. Isa patay, 13 sugatan sa insidente. Lalaki ng bugbog ng bus driver sa Banggaan sa Cavite, sinuspindi ang lisensya. 271 billion pesos na halaga ng proyekto sa 2026 DPWH proposed budget, may red flags umano ayon sa senador. Halos 2,000 bakanteng posisyon sa DPWH pupunan. Promotion ng mga empleyado, priority ni Secretary Vince Dizon. Libo-libong miyembro ng Jesus is Lord Church Worldwide dumagsa sa 47th anniversary celebration sa Quirino Grandstand. Katotohanan sa flood control anomalies lalabas din ayon kay Senador Joel Villanueva. Sa ibayong balita, cargo plane sa Hong Kong sumadsad sa runway at nahulog sa dagat, 2 patay. At sa balitang showbiz, Emma Tiglao wagi bilang Miss Grand International 2025. Christine Enero panalo naman bilang Miss Tourism Queen of the Year International. Magandang gabi. Pambungad sa ating newscast ang road rage incident sa Silang, Cavite. Suspendido na ang lisensya ng isang lalaking nambugbog ng bus driver matapos magkabanggaan ng kanilang sasakyan nitong weekend. Samantala, isa pang road incident. Nagpositibo sa droga ang UV Express driver na nang-araro ng mga sasakyan sa Commonwealth Avenue, Quezon City, kung saan isa ang patay at 13 ang sugatan. Ang balitang ito ni Kim Salinas. Inararo ng isang pampasaherong UV Express SUV ang 13 motorsiklo at isang kotse sa Commonwealth Avenue, Quezon City nitong October 17 na ikinamatay ng isa at ikinasugat ng 13 tao. Hinarangan na ito ng isang truck pero tuloy-tuloy pa rin ang pagpapatakbo ng driver hanggang sa maabutan siya ng Quezon City Police. Lumabas sa drug test na positibo ang driver sa shabu. Pero nung nakita ho kasi na iba-iba ho yung sinasabi niya at butil-butil ho yung pawis sa kanyang muka, ay nag-request po tayo ng drug test which yielded positive po siya sa use ng methamphetamine po. Hindi nagbigay ng panayam ang pamilya ng nasawing biktima na taga-Pasong Tamo, Quezon City. Nagpaabot naman ng tulong ang QCPD. Sinampahan na ng murder, prostrated murder at paglabag sa Anti-Drunk and Drug Driving Act of 2013 ang driver. Po yung sa driver's license naman po ng ating suspect ay for perpetual disqualification na po yung driver's license niya according po sa LTO. Sa Silang, Cavite naman, nahuli sa video ang isang lalaking binubugbog ang isang bus driver noong October 18. Ayon sa Silang Pulis, nasagi ng Toyota Hilux ang bus at nasira ang bumper ng naturang Toyota pickup. Nagalit lang po yung asawa ng nagmamaneho na babae dahil po bumaba yung driver ng bus at pinagmumura di umano yung pong driver ng babae. Kaya po nag-init ang kanyang ulo po. Pero nagkasundo din ang magkabilang panig kinaumagahan. Nag-execute po ng affidavit of no interest to file criminal charges yung pong driver ng bus. Pero may kasunduan po sila na yung kanyang medical treatment at yung kanyang moral damages amounting to 40,000 po ay babayaran. Kasama rin po yung pagpaparepair nung nasira doon sa bus. Ipinag-utos na ng Department of Transportation ng 3 buwang suspensyon ng lisensya ng lalaking nanuntok. Utos naman ni PNP Chief Jose Melencio Nartates Jr. sa Highway Patrol Group. Paigtingin po yung kanilang visibility sa lahat po ng major thoroughfares po. Hindi lang po sa Cavite, lahat po ng major thoroughfares dito sa Pilipinas. Paalala ng PNP, iba yung pag-iingat at mahabang pasensya sa pagmamaneho, lalo't papalapit na ang holiday season.
Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Nagsagawa naman ng biglaang inspeksyon ng Department of Transportation sa mga bus terminal sa EDSA sa Pasay City umaga ng Lunes bilang paghahanda sa nalalapit na undas. Pinangunahan ni Acting Transport Secretary Giovanni Lopez ang inspeksyon. Isa sa inukutan ng isang iligal na terminal na naipasara na noong Hulyo pero patagong nag-ooperate pa rin. Inutusan ni Lopez ng LTFRB na maglabas ng show cause order laban sa operator ng naturang terminal at nanawagan sa publiko na huwag tangkilikin ang mga bus na gumagamit ng iligal na terminal. Samantala, bumisita rin ng DOTR sa Parañaque Integrated Terminal Exchange para suriin ang pasilidad. Target ng ahensya na bigyan ng opisina ang LTFRB sa loob ng PTEX para mas mapabilis ang pagresponde sa mga reklamo ng pasahero. Bakit po kailangan natin maging strikto sa mga illegal na terminal? Ang sinasabi po namin, kapag ang isang terminal ay illegal, wala pong pamamaraan ang gobyerno para masuri yung roadworthiness ng mga sasakyan na nasa terminal, no? At may tulad na rin po natin na ang mga sasakyan na nasa illegal na terminal ay kolorum po. At kung kolorum po ang isang sasakyan, wag naman po sana mangyari kapag may mga aberya o aksidente, wala po makukuha ang ating mga pasahero. Handang-handa na ang mga detention cells para sa mga makakasuhan sa flood control corruption scandal. Ipinasilip ni Interior Secretary John Vic Remulla ang magiging detention cell sa bagong jail wing sa Quezon City Jail na kayang maglaman ng hanggang 800 detainees. Dagdag ng kalihim, mahigit 200 katao ang inaasahang makakasuhan ng Sandigan Bayan sa mga susunod na linggo. At ayon pa kay Remulla, walaan niyang special treatment sa sinumang makukulong. Kailangan kasi pakita natin sa tao na patas ang batas eh. Na porke senador ka na mayaman, na may kaya, na binoto ka. Kung may batas kayong nilabag, yung nagdanako ng 100 piso na lotion sa SM, dito kinukulong. Eh dapat yung nagdanako ng daan milyon at bilyon, dito na rin sila ikukulong. Sinita ng ilang senador ang 271 billion pesos na halagaan ng mga proyekto ng DPWH para sa taong 2026 na umano'y problemado o kaduda-duda. Mungkahi tuloy ng ilang senador. Tapyasan ng hanggang 30% ang budget sa mga proyektong hinihinalang overpriced. Ang balitang A to Z ni Ace Cruz. Gago na po. Sa pag-arangkada ng pagdinig ng Senate Committee on Finance sa proposed budget ng Department of Public Works and Highways para sa 2026, muling nasita ni Senator Win Gatchalian ang ilang proyekto kabilang ang mahigit 700 reappearing projects na lumabas na sa 2025 budget pero muling nakapasok sa 2026 proposal. Susuma ho natin lahat itong red flag 1 to 4, aabot ho yan ng 271 billion pesos. So, in other words, to give credit, nalinis na, pero meron pa rin ho natitira ng mga red flags. May mga nakita ring duplicate at multiple phase projects na siniguro naman ng DPWH Secretary Vince Dizon na kanilang susuriin isa-isa. Kailangan po i-validate yan isa-isa. No? At malaman bakit kailangan pa ng additional 80 million para dun sa pang-apat na project dito, yung sa Surigao del Sur. District engineer, magkakaroon siya ng discretion kung paano niya gastusin yan kasi parehong-pareho eh. Pwede niyang sabihin, gawin kong from 2 lane to 4 lane. Pwede kong gawin from 1 kilometer to 10 kilometer. Nasa kanya yung discretion. Pwede niya rin sabihin na pwede niyang gawin ghost project rin kasi nagawa na yung project, picturean niya na lang at sabihin, gawa na ho to. Mula 881 billion pesos, ibinaba sa 625.78 billion pesos ang proposed DPWH budget para sa 2026 matapos ipatanggal ng Pangulo ang mga locally funded flood control projects dahil sa issue ng anomalya. Pero nananatili pa rin ang issue ng overpricing. Kaya't mungkahi ng ilang senador, a strategic 25 to 30% reduction across all DPWH line items, treating the adjustment as a cleansing or recalibration step rather than a punitive cut.
Aminado si Dizon na may mga materialis talagang overpriced sa ahensya. Meron po ako nakita lampas 30%, no? Sa ibang rehiyon. Gusto naman ni Senador Bam Aquino na ilipat sa mga local government units o concerned agencies ang paggawa ng mga pasilidad gaya ng mga silid-aralan. Sumasakit po yung puso ko na 22 lang po yung nagawang classroom. Ang current classroom backlog ho natin ay 146,000. By 2028, if we continue at this rate, aabot ho tayo ng 200,000. Yan po ay kailangan nating malaman at bakit ano ang cost ng delay, pondo ba, o proseso ba, kailangan po nating malaman yan. And I will, makikipagtulungan po ako kay Secretary Angara para mapabilis natin at maghanap tayo ng catch-up plan. Kaya't payo ng senador sa DPWH, Tanggalin na po natin yung taba, di ba? Let's take out the overpriced, let's focus on the right projects. Gawin natin yung tama, no? dinifer ng komite ang pag-aproba sa budget proposal ng ahensya. Giit ni Gatchalian at Senate President Tito Soto, titiyakin nilang malinis at maayos ang 2026 budget ng DPWH at ng iba pang ahensya. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Bumuelta ang Malacanang kay Vice President Sara Duterte matapos niyang questionin ang kredibilidad ng Independent Commission for Infrastructure na itinatag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para imbestigahan ang mga anomalya sa flood control projects. Sa isang presser sa Pangasinan, sinabi ni VP Sara na nilikha umano ang komisyon para gawing lehitimo ang kwento ng gobyerno sa isyu ng korupsyon. Pero giit ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, haka-haka lamang ang mga pahayag ng bise na layon umanong siraan ang administrasyon. Giit pa ng palasyo, mga eksperto ang miyembro ng ICI at hindi mga politiko. Tinututulan ng Malacanang ang panawagang buwagin na ang Department of Public Works and Highways. Ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro, hindi lahat ay sangkot sa anomalya sa DPWH dahil marami pa rin umanong matitinong lingkod bayan sa ahensya. Nararapat lang anya na tanggalin ng mga tiwaling opisyal at empleyado sa kagawaran. Ayon naman kay Public Works Secretary Vince Dizon, tuloy ang malawakang paglilinis sa ahensya lalo't marami anyang tao mula itaas hanggang baba ang maaaring masibak habang tumatakbo ang investigasyon sa mga pekeng proyekto. Giit pa ni Dizon, dapat magsimula sa loob ang reforma para maibalik ang tiwala ng taong bayan. Tapusin na rin ani ang padrino system na sumisira sa sistema sa gobyerno. Sa ngayon po ay hindi po pa naiisip kung dapat itong i-abolish dahil dapat ang tanggalin dito ay yung mga gumagawa ng mali. Madali naman pong malaman kung sino-sino ito at sa tulong na rin po ni Secretary Vince, matatanggal po ang dapat matanggal sa ahensya. Nilinaw ng Armed Forces of the Philippines na hindi pa pinalang usapin sa posibleng pagbawas ng pensyon ng mga retired generals na umano'y nagpahayag ng seditious statements laban sa gobyerno. Ito ay matapos ng ibunyag ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner na may mga retiradong officers na sumubok makipag-ugnayan sa mga aktibong opisyal sa gitna ng trilyon-peso march pero hindi ito pinatulan ng hanay ng sandatahang lakas. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla, patuloy pang sinusuri ang military pension system para tiyaking makatarungan ang mga proseso sa ilalim ng batas. Giit din ni Padilla na may red line ang malasakit at malayang pagpapahayag, kaya nararapat pa rin dumaan sa tamang proseso at ebidensya tulad ng Data Privacy Act at Anti-Cybercrime Law, depende sa resulta ng investigasyon. Sa panig naman ng Malacanang, sinabi ni Communications Undersecretary Claire Castro na walang komento si Pangulong Marcos sa issue, pero nararapat na managot umano ang mga retired officers kung may nagawang krimen. Sa ngayon po ay wala naman pong masasabi kung anong tugon ng Pangulo patungkol dyan. At ang issue po na yan ay sa AFP at kung meron silang aaralin, dapat muna po sigurong aralin. Nananawagan ngayon ang Akbayan Party at Tindig Pilipinas sa Office of the Ombudsman na agarang aksyonan ng umano'y maanumalyang confidential at incel funds ni Vice President Sara Duterte. Layon ng hakbang na ito na panagutin si VP Sara sa umano'y grave abuse of power at pang-aabuso sa pondo ng bayan. Anila, ginamit ng bise ang isyu ng korupsyon sa kanyang tanggapan para iligaw ang publiko sa isyu ng kanyang pondo.
Kailangan daw ipaliwanag ng bise sa korte kung sino si Mary Grace Piatos at kung saan napunta ang pera ng taong bayan. Git pa ng grupo, dapat umpisahan na ng ombudsman ang investigasyon at sampahan ng kaso ang vice-presidente. Sa ibang balita, binigyang diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kahalagahan ng kahandaan sa sakuna matapos ang sunod-sunod na lindol sa iba't ibang panig sa bansa. Sa kanyang vlog, ipinunto ng Pangulo na dapat palakasin ang disaster preparedness at response, lalo na sa Pacific Ring of Fire ang Pilipinas, kung saan madalas ang lindol at pagputok ng mga bulkan. Hinikayat din ni PBBM ang bawat pamilya na magkaroon ng malinaw na plano sa panahon ng kalamidad. At umasa lang sa mga credible na pinagbumulan ng impormasyon tulad ng mga lehitimong media at huwag maniwala tanggapin ang fake news. Pag-ingatan ninyo yung fake news. Noong nangyari sa Davao at saka sa Cebu, merong mga dumating na fake news, naniwala ang mga kawawang biktima at sila sa kakatakbo, sa kakatago, sa kakapunta sa ibang lugar, marami pa rin nasaktan. Ang importante na may tamang impormasyon kayo sa mga ganitong panahon. Lumabas na ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Ramil Lunes ng umaga matapos mag-iwan ng 7 nasawi ayon sa NDRRMC. Sa huling ulat ng Pag-asa, taglay ni Ramil ang lakas ng hangin na 65 km per hour at pagbugsong umaabot sa 80 kph. Kumikilos ito pakanluran, hilagang kanluran sa bilis na 25 kph. Bago ito lumabas ng PAR, nagpaulan si Ramil ng halagang lampas sa isang buwan na ulan sa ilang bahagi po yan ng Visayas. Sa ngayon, wala namang ibang low pressure area o weather disturbance na binabantayan sa loob ng bansa. Agaw pansin ang Filipino-American pop star Olivia Rodrigo sa 2025 Academy Museum Gala sa Los Angeles, California. Suot ni Rodrigo ang vintage Armani Privé gown na unang ipinakita sa Paris Haute Couture Fashion Week noong 2005. Pinuri bilang isa sa pinakamagandang outfit ng gabi ang kanyang beaded sequin vest at long black skirt ensemble. Kasama ni Rodrigo ang kanyang boyfriend na si British actor Louis Partridge. Sa Instagram post, nagpasalamat naman si Rodrigo sa pag-imbita ng Academy sa kanya. Nakakolekta ng mahigit $12 million ang prestiyosong gala para sa mga programang pang-edukasyon at pamayanan na sinusuportahan ng Academy Museum. Susunod, halos 2,000 bakanteng posisyon sa DPWH, pupunan, promosyon ng mga empleyado, priority ni Secretary Vince Dizon. At 2 patay sa plane crash sa Hong Kong. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Sa patuloy na revamp ni Public Works Secretary Vince Dizon sa ahensya, nakatakdang puna ng nasa halos 2,000 bakanteng posisyon sa DPWH. Nagtalaga rin ng bagong officer in charge, Undersecretary for Convergence and Technical Services si Dizon, matapos ngang madawit at bumaba sa pwesto ang isa sa kanyang tauhan. Ang detalye sa Balitang A to Z ni Naomi Almohan. 1,973 o halos 2,000. Yan ang bilang ng posisyon sa Department of Public Works and Highways na nananatiling bakante sa kasalukuyan ayon kay Secretary Vince Dizon. Ang priority natin para punuan ang mga iba't ibang posisyon na ito ay sa loob ng DPWH. Unang-una, iangat muna natin ang mga deserving, honest, hardworking people already in DPWH. Kasama na po ang mga job order employees natin ngayon. Aniya, magkakaroon ng kwalifikasyon at sistema sa pagpili ng ipopromote. Mistulang reward ito sa mga empleyadong totoo at tapat aniya na nagseserbisyo sa ahensya at sa bayan. Kaugnay nga nito, inanunsyo ni Dizon sa flag raising ceremony ng ahensya ngayong Lunes ang pagkakatalaga kay Engineer Lara Esquibil bilang bagong officer in charge Undersecretary for Convergence and Technical Services. I had a very long conversation with
Director Lara. No? Siyempre, ano siya, no? Natatakot siya. No? Hindi lang dahil sa trabaho, kundi dahil sa intriga, dahil sa paninira. Sabi ko sa kanya, huwag kang mag-aalala. Basta gawin mo lang ang tama, gawin mo ang nararapat, keep your integrity, and you will be okay. Papalitan ni dating Bureau of Design Head Esquivel si Aray Perez na nagbitiw sa pwesto noong Biyernes. Ito'y matapos ituro ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste na konektado si Perez sa mga sangkot na kontratista ng maanomalyang flood control project sa bansa. Appointing one person does not solve a problem. So ang kailangan, tama, mag-umpisa tayo sa tao, magagay tayo ng mga honest, hardworking, may integridad. We have to change the system. Samantala sa pagpapatuloy ng investigasyon sa flood control scandal, kahon-kahong dokumento at papeles ng flood control at infrastructure projects ang hawak na ng DPWH. Ang ilan sa mga ito kabilang sa top contractors na sangkot sa anomalya ang nakalistang gumawa. Gaya na lang ng St. Matthew General Contractor and Development Corporation at St. Gerard Construction na pagmamay-ari ng kontrobersyal na mag-asawang Diskaya at maging ang Wawaw Builders. Makikita rin sa mga kahon ang lugar o distrito kung saan galing ang mga dokumento, gaya ng sa Bulacan 1st and 2nd District at Quezon City. Nakatakda itong suriin at pag-aralan parang ahensya para malaman kung madadagdagan pa ang 20 individual na nasampahan na nila ng kaso sa Office of the Ombudsman. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almohano. Dumagsa ang mga miyembro ng Jesus is Lord Church Worldwide sa 47th anniversary celebration sa Quirino Grandstand nitong weekend. Present si JIL founder Brother Eddie Villanueva at kanyang pamilya sa selebrasyon. Hindi naman naiwasang matalakay ang politika sa harap ng pagkakadawit kay Senator Joel Villanueva sa isyu ng flood control sa Bulacan. Ang Balitang A to Z ni Kim Salinas. Hindi mahulugan ng karayom ang mga taong dumalo sa 47th anniversary ng Jesus is Lord Church Worldwide na ginanap sa Quirino Grandstand sa Maynila, Sabado, October 18. Sa kabila ng init ng panahon at panakanakang ulan, dagsa ang libu-libong JIL members. Katulad na lamang ng senior citizen na si Nanay Leia na madaling araw pa lang ay bumiyahe na mula Kawit, Cavite. Para sa Lord po, wala po sa edad. Every year po, nandito po ako. Una po, dahil sa pagmamahal sa Panginoon po. Naroon din si Jane Urbano na halos mag-aapat na dekada ng miyembro ng choir ng JIL at tuloy pa rin sa gawain kahit na aminadong nadadamay sila sa mga kontrobersya na kinakaharap sa pamahalaan. Hindi tayo dapat nagpapaapekto sa nangyayari sa paligid natin, bagkos ang dapat nating gawin ay ipanalangin natin. Ipanalangin natin ang ating present condition, ang ating mga politiko, ang ating bansa. Maaalalang isinasangkot sa isyu ng flood control sa Bulacan ang anak ni JIL founder Brother Eddie Villanueva na si Senate Deputy Minority Leader Joel Villanueva. Bagay na tinalakay ng kanyang kapatid na si Bukawi Mayor John Villanueva. Sa aking kapatid, Tol, ano man ang mangyari, hindi kita pababayaan, hindi kita iiwan. As long as ikaw ay nasa tamang katwiran, huwag kang matakot. Kakampi natin ang Diyos. Dumating din sa selebrasyon si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano upang personal na ibigay ang pagkilala ng Senado sa Jesus is Lord Church Worldwide. Nagpahayag rin ng suporta si Cayetano sa kanyang kapwa senador. Alam po natin naman kasi na pag may persecution, pag may persecution, doon nahihiwalay yung sinong tunay na kapatid at tunay na kaibigan. So, of course, not everyone can be here physically. But I'm talking about people who are praying for Brother Joel, who are listening muna. Muli namang iginiit ni Senator Joel ang kanyang laban sa korupsyon magmula noong siya ay kongresista pa lamang. Hindi nagbabago yung ating calling, yung ating purpose bilang lingkod bayan. Kung ano yung simula natin na paglaban sa twin evils of graft and corruption, sa nangyayari po ngayon at lalo na sa pilit na pagdawit ng mga sindikato sa ating malinis na pangalan. Nagpasalamat rin ang senador sa mga patuloy na sumusuporta sa harap ng issue.
nakakataba ng puso, nakakabigay ng so much energy and yung lakas na loob na talagang hindi ka nag-iisa. With that, I could say na hindi ako nag-iisa at alam ko na at the end of the day, mapapatunayan ang katotohanan at ang katotohanan na magpapalaya sa atin lahat. Sa pagtataya ng Manila Police District ay generally peaceful ang kabuuang selebrasyon ng anibersaryo ng JIL at walang naitalang untoward incident. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Hindi man required ilathala, voluntaryo nang naglabas ng kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN para sa taong 2024 si Senator Rizza Ontiveros, kasunod ng parehong hakbang ng mga kongresista mula sa Makabayan Bloc. Base sa kanyang SALN, mayroong kabuang 19 million pesos na yaman si Ontiveros. Kasama rito ang 3 residential property, 2 sasakyan, cash at ilan pang ari-arian. Nitong Biyernes, inilathala na rin ng Makabayan lawmakers ang kanilang SALN. Pinakamataas ang halos 11 milyong pisong net worth ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino na sinundan ng mahigit 1 milyong piso ni Gabriela Party List Representative Sara Elago at 280,000 pesos naman ni Kabataan Representative Reneco. Hamon ng mga mambabatas kina President Marcos at Vice President Sara Duterte at mga kabarong opisyal ng gobyerno. Ilathala na rin ang kanilang SALN sa ngalan ng katapatan sa serbisyong publiko. Muling dinagsa ng mga botante at nais maging botante ang mga voter registration booth ng COMELEC sa Luneta, Pitex at Pamantasan ng lungsod ng Maynila sa muling pagbubukas nito ngayong Lunes, October 20. Pangako ng komisyon na dadalhin ang Special Registration Anywhere program hanggang sa mga highly urbanized cities at mga liblib na lugar sa Pilipinas para mabigyan lahat ng pantay na oportunidad sa pagpaparehistro. Layon din ng komisyon na magsagawa ng registration sa mga mall para sa mas maraming makapagsumite ng aplikasyon. Payo ng komisyon, hanggat maaari t-shirt o collared shirt ang isuot para disente ang larawan at huwag kalimutan ng anumang valid government ID. Hindi naman tinatanggap ang police clearance at barangay certificate. Tatakbo ang voters registration hanggang May 18 bago ang inaasahang BSKE sa November 2, 2026. Posibleng isailalim sa gamutan o treatment si dating Pangulong Rodrigo Duterte kung ideklarang hindi niya kayang humarap sa paglilitis ng International Criminal Court. Ayon kay ICC Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti, iniutos ng pre-trial chamber ang isang medical exam para tukuyin kung fit si Duterte na lumahok sa mga pagdinig, kasama na ang confirmation of charges. Sakaling maideklarang unfit ang dating Pangulo, mananatili si Duterte sa kustodiya ng ICC at susuriin ang kanyang kalusugan kada 120 araw. Gayunpaman, giit ni Conti, nalilito ang mga biktima ng war on drugs dahil magkasalungat ang pahayag ng pamilya at ng legal team ni Duterte. Ayon naman kay human rights lawyer Nery Colmenares, malinaw na fit pa rin ang dating Pangulo na humarap sa hukuman. Ito mismo yung problema namin doon sa kampo ng mga Duterte dahil conflicting at confusing ang kanilang naratibo. Hindi namin maintindihan kung kanino maniniwala, sa legal team o dun sa pamilya. Yan ba'y asta ng isang taong walang cognitive, o impaired yung cognition? Hindi yung isang taong may dementia na, o Alzheimer's, o kung ano man yung mental na problema niya, hindi na yan nakaka-interesado sa korupsyon dito sa Pilipinas. So, in fact, the testimony of Sara Duterte is one evidence to prove that President Duterte is fit for trial. Patay ang 2 tao na nasa isang ground vehicle malapit sa runway matapos bumagsak sa dagat ang isang cargo plane mula Dubai habang papalapag sa Hong Kong International Airport Lunes ng umaga. Ayon sa mga ulat, lumihis sa runway at tuluyang bumagsak sa dagat malapit sa seawall ng paliparan ang Boeing 747 na aircraft. Makikita ang eroplano na hati ang unahan at buntot habang nakadeploy ang escape slide. Nailigtas naman ang 4 na crew member ng eroplano. Ipinasara na ang northern runway ng Hong Kong Airport pero tuloy pa rin ang operasyon sa south at central runways. Patuloy ang investigasyon sa nagsanhi ng insidente.
Muling pinatunayan ni double Olympic gold medalist Carlos Yulo ang kanyang galing sa 2025 Artistic Gymnastics World Championships sa Jakarta, Indonesia. Umabot sa 14.566 ang score ni Yulo sa floor exercise, pangalawa sa British gymnast na si Jake Jarman. Pero sa vault, si Yulo ang nanguna matapos makuha ang 14.75 points na siyang pinakamataas sa kompetisyon. Pasok si Yulo sa apparatus finals kahit hindi nakalahok sa all-around category dahil naman sa injury sa kanyang pulso. Sasabak naman ngayong Martes ang Philippine women's team para sa kanilang debut. Susunod, Emma Tiglao, huwagi bilang Miss Grand International. Isa pang beauty queen, nag-uwi rin ng titulo. Manatiling nakatutok, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. Back-to-back victories para sa Filipina Beauty Queens. Yan ay matapos maiuwi ni Emma Tiglao ang korona ng Miss Grand International. At makakuha naman ng titulo si mutya ng Pilipinas Christine Enero mula Malaysia. Ang Balitang A to Z Showbiz ni Lane Garcia. Ladies and gentlemen, the new Miss Grand International 2025 is Miss Grand Philippines! Punong-puno nga ng pasasalamat ang newly crowned Miss Grand International na si Emma Mary Tiglao matapos maiuwi ang titulo para sa Pilipinas nitong weekend. Sa Instagram, nag-thank you ang 30-year-old beauty queen sa mga Pinoy fans na sumuporta sa kanyang journey. Early favorite si Tiglao sa naturang kompetisyon na talagang hindi binigo ang supporters sa kanyang all-out performance. Mula sa rampahan hanggang sa question and answer portion. As a journalist, my heart aches for my country drowned by corruption, for the lives lost to earthquakes and typhoons, and for journalists like Mariam Abu Daga from Gaza who died for truth. Natalo ng Pampanga Beauty ang higit 70 kandidata para manahin ang corona mula kay 2024 MGI Queen CJ Opiaza sa makasaysayang back-to-back victory ng Pilipinas. First runner-up naman ang pambato ng host country na Thailand na sinundan ng Spain, Ghana at Venezuela. Samantala sa Malaysia, naiuwi naman ni mutya ng Pilipinas Christine Eds Enero ang titulong Miss Tourism Queen of the Year. Isa ito sa titles na pinaglalabanan sa Miss Tourism International Pageant sa Resorts World nitong ring weekend. Ipinasa naman ng reigning queen from the Philippines na si Liana Barrido ang main title sa pambato ng Poland. Para sa Balitang A to Z Showbiz, Lane Garcia. Christmas is just around the corner. Literal dahil 66 days na lang, Merry Christmas na. Kung ang iba po, pak na sa mga Christmas decorations sa mga tahanan, mailan. Nahirap pa rin magdesisyon kung ano nga bang Christmas o holiday theme ang gagawin ngayong taon. Sa ginanap naman na 2025 Santa's Workshop ng isang mall sa Makati, makinang, mahukulay at cute na cute ang iba-ibang Christmas magic na pwedeng gawing tema sa inyong Christmas tree. Nariyan ang puno ng teddy bear at candy canes, meron ding classic red, green, white theme at Santa Claus themed na tree na patok din sa mga bagets. Pwede rin i-decorate ng may gingerbread, nutcracker at poncessia na ilan sa mga simbolo ng Kapaskuhan. Handog ng workshop ang easy-to-style Crystal Wonderland Whimsical Holidays at Enchanted Christmas Collections. Magandang bonding din ito sa bawat pamilya lalo na ngayong sinusubok ng panahon ang buhay ng bawat isa. Paalala na sa kabila ng makikinang at makukulay na dekorasyon, pagbibigayan, pag-ibig at tulungan sa pagbangon ang dapat palaging tema ng Kapaskuhan. Kung kayo po ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages sa hanapin ng Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ngayong Lunes ay mula sa award-winning scientist na si Albert Einstein. Anya, ang sinumang nagbabaliwala sa katotohanan sa maliliit na bagay ay hindi mapagkakatiwalaan sa malalaking usapin.
At yan ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako si Barbie Mulak, maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas.